today, medyo mahaba yung kwentuhan and he was, ayun, bumalik yung pagka-humorous niya. Nung kaming dalawa yung Si nandun. Tatay Digong pa? Kawawa ka dyan. Hindi naman sa mga kababayan katulad ni Vice Ganda. Pero, iba ang humor ni Tatay Digong, mga kababayan. Humor na talagang genuine na hindi nakakasakit. He was even, joking talagang around nakakatawa kasi lang. may microphone doon. Tinatabunan niya, tapos ganyan na naman. Then pinakausap niya yung whoever's monitoring it. So yeah, it was Yan, taga-monitor, taga-ICC, mga kababayan na nagtatranslate. Siguraduhin lang na tama ang pinagtatranslate yan, ha. Dahil si Hanilet, mga kababayan, na barred. Dahil mayroon daw sinabing hindi maganda. Sabi ni Hanilet, wala naman. Baka ang translator ang mga kababayan, naglaglag kay Hanilet. very parang cheerful visit today. He was instructing my May bata, instructing my sister and I kung ano yung mga bilya niya sa amin and bawal pala mag-discuss sila, mga kababayan, tungkol sa kaso. Bakit laging nagtatanong si PRRD, mga kababayan, kay VP Sara na, makakalabas na ba ako? Buti hindi na barred din si Sara, mga kababayan, pinag-message ng family, of course. And ayun, pinalita ng sister ko na all of you are here today. So, of course, again, show your unwavering support to him. And ayun, of course, nagpapasalamat sa PRRD, each and every one of you. Thank you daw, mga kababayan. PRRD, umuwi ka na dahil, ay, nako, ang ating bansa, mga kababayan, napupuno na ng agba. Kailangan ka na din sa sa Davao City. Siya ang mayor, mga kababayan, At ayun, mga kababayan, yung mga Nograles, wala, demolished. Politically dead na, mga kababayan. Pero sa tingin natin, yung kapatid na Nograles, Migs at saka si Carlo, i-absorb yan ni BBM, mga kababayan, after 1 year. Bibigyan yan ng posisyon na naman. Reward, mga kababayan, sa kanilang kahibangan. Kahibangan yun, mga kababayan, di ba? Nung una, akala natin, mayroon ba itong plano? Si Nograles, mga kababayan, na baka ipa-disqualify si Digong. Ganyan. Dahil sa tingin talaga ng marami, hindi kayang talunin talaga ni Nograles. Not in a lifetime. Yun pala, mga kababayan, talagang feel niya na kaya niyang talunin ang mga Duterte. Yung dalawang Nograles. Uy, Diyos ko, akala nyo kung sinong mga magagaling. Ay, nako. Buti nga, nasa basurahan na, mga kababayan. And then, i-absorb yan bago bababa si Bangag. Babalik na naman sila sa pwesto sa gobyerno. Also, I want to relate to you my sister's VP Sara's message for yung next niya. Okay, so anong message si VP kababayan, Inday? Lasinggero si BBM? 10:30 pa lang, lasinggo na. And PRRD has requested that all 4 children visit him at the same time. Wow! Tama, mga kababayan, no? Ang 4 na anak ni PRRD. Buti nga, mga kababayan, 4 lang. Yung ilang politician nga, mga kababayan, hindi na mabilang sa dami ng anak. Eto, mga kababayan, 4 lang. 2 babae. Pero, Arnold, mga kababayan, na Arnold. Ang single si PRRD. Nika will be the one to give the Thanksgiving message to the supporters in Duterte Street and provide updates as this is her scheduled turn to visit, and I am here only upon PRRD's special request that I spend time with my siblings, especially Veronica. Daghang salamat, Sarah. Maraming salamat. So, yan yung mensahe niya. Syempre, I understand also that medyo hectic yung schedule niya. So, hectic ang schedule ni VP Sara. Be there for that. Tumaas ang kilay ng mga mga kababayan, mga bangag Lagi lang, bakasyon si VP Sara. Sa tingin nila, mga kababayan, nangangampanya na daw. Anong magagawa nyo? Hindi bawal, mga kababayan, na mag-travel si VP Inday. At unang-una, mga kababayan, hindi mangyayari iyang pagta-travel ni VP Sara kung hindi nila pinadala si PRRD dyan sa The Hague, Netherlands. Kaya napupunta si Sara dyan At the same time, mga kababayan, sa iba't ibang panig ng bansa dahil maraming nag-express ng support, mga kababayan, sa mga Duterte. Alangan naman, pabayaan mo lang yan. Inimbita ka Nag-e-effort sila, mga kababayan Gastos ng mga tao doon, mga organizers. Walang gastos ang gobyerno. Hindi katulad ng Bangag Pilipinas, mga kababayan, na BBM na
Grabing waldas. Gastos ng gobyerno kahit sa ibang bansa. Eto mga kababayan, gastos ng mga organizers. Pamasahe lang ang ano ni Sarah. Kaya pinupuntahan niya. But ayun, pinapaabot niya yung pasasalamat niya sa inyong lahat. Thank you! Thank you. I think pinag-usapan nila yung current state ng Davao pa rin, and he's very proud of Vice Mayor Baste. Oo. Grabing improve ni Baste, mga kababayan. Ano. In fairness dyan kay Baste, mga kababayan, sang katutak na batikos din ha. Hindi lang sa taga-ibang lugar, mga kababayan, na nung nag-umpisa yan si Baste, minaliit yan, maging ng ilang mga taga-Davao, mga kababayan. Kasi wala talaga interest yan si Baste right from the start. Pero, hindi niya mga kababayan, maiiwasan ang kanyang responsibilidad. It's a destiny. Nakatatak na yan sa kanilang dugo, mga kababayan. Ngayon, overwhelmingly, mga kababayan, ang support ng mga Davaoenyo, maging ang ibang tao, mga kababayan, all over the Philippines kay Baste. Hindi madali ang pinagdaanan ni Baste. Pinakita niya, mga kababayan, na karapat-dapat siya. Oh. Ngayon, satisfied mga kababayan, ang mga tao sa Davao City. Sa makatuwid, under the Baste administration, mga kababayan, kahit pa pinalit-palit yung mga pulis, sinaffle, inalis, mga kababayan, yung kanyang mga tauhan. Number 3 ang Davao City sa most peaceful cities. So, kasunod lang ng Singapore, mga kababayan. Sila Kong Pulong, Kong Omar, and si Lito, si Councilor Lito, yung Vice Mayor ngayon. Pinag-usapan nila yung development ng Davao, and of course, officials, kamusta na ba? Kasi iba ito, mga kababayan, ito mga Duterte. Gusto talaga ng mga tao dyan sa Davao City. Hindi yung pinipilit nila, mga kababayan. No. Sinasuggest ng mga tao na kayo na ang tumakbo, please, kayo na, maawa kayo. Dahil kung mapapalitan ng mga reject, mga kababayan, gaya ng Nograles, kakawawa ang Davao. Sayang ang nasimulan. Kaya ang mga taga Davao City, all out support sa mga Duterte. May mga tao, sa mga Filipino, RPOK, kasi it's not president anymore, so hindi na ganun kalaki yung magagawa niya, but he's always he reassured us na andyan na naman siya. Eto nagbibigay-bigay ng mga kababayan, bulaklak kay Kitty. Lagot ka sa apo ni Chavit. Filipino people are always on his mind. Yun pa rin yung iniisip niya until now. Yung 4 kayo makakabisita, when will it happen? We are waiting on the schedule of Kong Pulong and Vice Mayor Baste as of now. So, actually, no, medyo everything was kind of rushed. So, we are still arranging it. But I think it's either by the end of the month or next month. Sasabay kami kapag. Siguro yung sa final na hearing, yung sa hearing na. Yun yung special request. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post the comments below.